How you started playing basketball? Actually, grade, I don't know if it's grade 1 or grade 2. Pero may get together sa house. Tapos nandun yung tito ko, si Uncle Eli. Brother siya ng dad ko. Tapos parang sabi niya sa dad ko, bakit hindi ako makapag-tryouts dun sa school, sa Zumel. Tapos, yun, naisipan lang ng dad ko na, sige, kapag-tryout ko si Gwen. Ito, nag-start ako mag-tryouts. After that, parang slowly I fell in love with the sport. Yun, actually talaga nagsimula sa akin sa basketball. Actually. Kailangan yung nakikita na niya na nagugusto ako yung sport. Sa kanya lang ako tinuruan. Why you choose Ateneo or your college school? Nung pag-graduate kasi ako, actually Lasal tsaka Ateneo lang talaga yung choices ko. And syempre coming from Jovel, first choice ko yung talaga yung top. Pero nakita ko kasi parang syempre yung dad ko tinulungan ako yung pros and cons for each school. Sabi niya sa ganito, sa Lasal ganito, sa Ateneo ganito. And sabi naman niya na choice ko pa rin. So nakita ko sa Lasal stuck pa rin sila eh. Hindi sila wala masyadong graduating. Not unlike sa Ateneo. Daming graduates, sila Raba, sila Joe. So sabi ko baka dito may chance ako gamitin ako. Which is why I chose Ateneo. Tapos sakto rin yung college course na gusto ko is nakakatawa nga ito eh kasi hindi ko rin naman din talaga expect na mechanical engineering actually yung gusto kong course kasi mahilig ako sa math eh. Tapos Ateneo may mechanical engineering, Lasal wala. Pero ito yung funny part, hindi ko pa rin kinuha mechanical engineering, so nag-business management pa rin ako. So, kahit yung first choice ko sa college degree, hindi ko pa rin kinuha mechanical. Kasi sabi nga naman mga ibang graduating players, sabi nga nila na sure ka ba dyan, mag-mechanical engineering ka kasi athlete ka, tapos Ateneo ba to, ganito, academics talaga, seryoso. So yun, sabi ko, sige, hindi na ako mag-mechanical engineering. So yun lang naman naging choice ko pa. Who is Ateneo you learn the most? Actually, madami. Ako yun lang masasabi ko sa mga teammates ko sa nung unang pasok ko sa Ateneo kasi lahat sila parang kuya eh. Sila Justin Chua, Dorito Gonzaga, si Boy, si Kirk Long, si Kuya Eman, lahat sila may mga kanya-kanyang inputs, mga kanya-kanyang experience na tinutulong sa akin. Siyempre ako, bago ako galing Lasal, na-expect ko, medyo cold shoulder sila sa akin. Pero actually, ito opposite. Lahat pa sila, welcome. Wala nga kumausap sa akin, si Bakon. So parang pinakausap niya, ako si Bakon, kamusta, ganyan. So, naging positive talaga experience ko sa atin coming into the team. Tapos si Mount Debbie pa, yung parang pinakamami namin doon. Since naglalaro pa kasi dad ko, nasa Mobiline yung dad ko na. Ando na si Mount Debbie. So, kahit pa may shared, shared yung dad ko. Kilala na rin sa Ma'am Dave, kilala na rin ako nun. So, lahat talaga not players lang. Pati management, coaches, sila, Coach Norman, yan. Lahat din marami naging input eh. Hindi lang sa on-court, pati sa off-court, paano talaga yung sarili. So, it's ang dami talaga. Hindi ko siguro it's another, tatagal lang talaga yung video pag lahat pinag-isa-isa. Pero lahat sila. How's teammate with Nico Elord? Si Nico, actually si Nico yung longest teammate ko eh. Kasi since grade 1 pa lang, grade 2, teammates na kami sa split. Tapos nung graduate ako up until 4th year high school, teammate ko siya. Tapos na first year college na Lasal siya. Ako nag-Ateneo. Tapos ako not sure if I remember this correctly, pero third year college ng ASA, naging teammates na ulit kami sa
Sana yun. So Nico is very palaban yan sa court talaga. Kasi hindi magpapatalo, laban kung laban. Hindi ko alam kung makikipag-away, gano'n. Pero pag off the court, sobrang down to earth, sobrang bait. No high school nga, pag kumakain kami sa canteen, ito yung nagsimula kasi lagi kami may parang poster doon, clean as you go. So sa lahat ng mga tao ng talaga yung nag-umpisa ng may magpusa talaga na after kumain, kung pinagpainan, tapos natapon. Eventually, parang naging habit na namin, kami mga barkada. Ginagaya na namin siya. So, ganong klaseng tao si Nico. Sobrang tough support. Siya yung parang gusto mong teammate pero ayaw mong kalaman. And off the court naman, kapatid mo talaga siya eh. Hindi mo pwedeng sabihin na kaibigan mo lang, pero brother mo talaga siya. Ganon siya kapayat, ganon siya ka-counter, ganon siya ka. Can you beat Nico Elord on one-on-one? Hindi ko pwedeng sabihin na hindi type ko yun. Pero, siyempre, hindi ko have his strength, I have mine. So, ako kasi, siyempre, 6'2" ako. So, takot ako sa kanya. Pwede ko lang sa post yan. Pero kung mag-seryoso talaga, hindi rin papatalo si Nico. Hindi basta-basta. So, out of respect sa'yo, Nix, 50-50. Pero, it can go either way. How's the feeling drafted in the PBA? Siyempre, masaya. It's been a dream of mine since I was a kid. Siyempre, yung dad ko, yung player ng PBA, yung 14 years. Dream ko lang, siyempre, dream ko yun. Kahit pa paano, abot niya. Lagi niya nga rin sinasabi sa akin, sana nakikita mo ba yung experience sa PBA. Sadly, yung happiness ko na yan, cut short. Kasi pagka-draft sa akin na mag-Noli, injured ako noon. Unfortunately, hindi namin alam yung injury ko. At until after ko ma-hospitalize na lang, doon namin may bulging disc pala ako sa spine. So I was step away from basketball for almost a year. It's a bit bittersweet experience. Masaya na draft, pero then again, it's sad kasi gano'n nangyayari sa ako. It could have been different. Gano'n lang. How's experience playing in the MPBL? It's like going back. Kasi nga, like what I said, I've been away before ako mag-MPBL, I've been away from the sport for almost 1.5 years. I tried, kasi during that time, nag-quit na ako. Sabi ko sa sarili ko, ayoko basketball kasi nga, yung degree ng injury, now, yung left foot ko. So, hindi na talaga ako makatakbo, hindi na ako makapag-lateral. So, my only focus was, sana makalakad na lang ako ng mga. So, nila yung naging focus ko. So, eventually, gumaling naman ako, nakukulit yung feeling sa left foot ko. Tapos, sakto, commissioner yung dad ko na Metro League. Pinaglaro niya ako doon in hopes of, getting back to playing basketball. So, nung naglaro ko sa MPBL, sabi ko, ito na yung second chance. Actually, hindi lang second, third, fourth chance ko ng MPBL. So, very fortunate for me. Sobrang happy ko na nakalaro ko sa Formula Panpuya noong 2019. So, very happy that they play. First love ko yun, basketball. Happy ako nakalaro. How's experience in PBA 3x3? Masaya din. Actually, mas nag-enjoy din ako sa 3x3 kasi tatlo lang kayo. Solo mo yung laro. Pero, siyempre, dream ko mag-PBA. Kahit mag-PBA na ako, kahit 1 years old na ako. So, siyempre, masabi mo lang na ako mag-PBA ko na. It's a big deal for me. And, kahit masabi ang PBA 3x3 lang. It's a milestone for me. So, I was very happy na kahit mag-hap, I'm still yung PBA 3x3. Pero siyempre, may dream pa rin pag-PBA. Kahit
ilang years na. So, it's still a dream of mine. Sabi ko, kasi wala. So, okay na. Pero yun nga, naging happy pa rin ako sa experience ko sa Philippine States. Dahil din doon, nakondisyon ako kasi matibay yung laro ng Game 3 compared to 5 ng 5. So, yun. Top 3 toughest players in the PBA 3x3. Madamo, pero pang top 3. Siguro, kasi iba hindi ko naman mantay. Siguro mga shot ko. Sa grade pa, hindi ko naman madalas mabantayan sila kasi hindi ko sila komposisyon. Pero yung mga naging position ko, probably still size lang talaga si Brandon Ramiro. Ang laki. 6'5", tapos big bag. Tapos agile siya. And siguro dalawa pa. Hindi ko siya komposisyon, pero nakakatapat pa rin, nakakabantayan si Tomboy. Kasi very deadly sa outside area. Kaya mag-drive to the basket. And once na uminit yun, wala, mahirap pinila. Tapos, the last 3, yun, si Henry pa. Hindi ko rin, like ko, hindi ko rin siya pamantayan masyado. Pero pag nagkakaroon ng switch, scramble, nakakatapat ko siya. So, veterano eh. Since league pa lang, nakakalaman ko na siya. Diba talaga pag may veterano yung kalaman, tapos mautak ko doon, may shooting, may skills. So, yun, sila yung, for me, siguro top 3. Last question, top 3 best NBA players in the East right now. Dito, Boston Celtics. Si Dame, tsaka si Giannis. Kasi si Tatum, ilang years old pa lang siya? 25? 25. Tapos, ang daming experience na kailangan conference finals na siya. Championship na rin siya. Tama ba ng championship na siya? Once. Wala pa. Basta yung experience mo sa playoff, tapos yan, ito yung mag-play siya expected mo. Skill-wise, nandun siya one of the top guard siya ngayon sa NBA. Tapos si Dame naman siya si Giannis. We all know what Dame can. He's proven it like yung time again. Yung Portland ka lang siya. Ngayon, 1-2 punch na sila ni Giannis. Tapos si Giannis naman, big of nature. 6'10", 6'11". Sila yun. Tapos, sobrang downhill. Hirap mapigilan kahit pa sabihin mo yung plane ng move na yung side step. Hirap bantayan. 6'11", tas for me, sila yung top players. For me, with the way how the game is played today in modern times, sila for me. Thank you. Thank you for watching.